Kaya, nagsisalita niya. Kaya nandiyan pa rin siya. Dahil mahal niya pa rin talaga ako, ayaw niya akong iwan. But anyway, today's message is, it's not familiar, hindi na siya iba para sa atin. At ang title po nito is Step Out, or Step Up and Step Out. So, in short, stand and go. Okay, parang gano'n lang siya. No? Stand and go. So, even the word that to know Christ and let Him known is, narinig ko na siya sa mga taga-Waywang. Talagang makilala si Jesus at makipagkilala siya. So, that's the challenge. Okay. To start, Mayor Chris and Blue to be stand up and join me in prayer. Sa mensahe ko. Father, you are awesome and wonderful God, and we ask, Lord, your holy presence to give us wisdom and knowledge, Lord, regarding to your will in our lives, Lord. So, Lord, hayaan mo na mag-glorify ka namin. Kung makita ng mensahe, Panginoon, aming tatanggapin na magiging hamon para kami humakbang at patuloy na mamuhay sa ayon sa iyong kalooban. Malutin mo po kami ng iyong banal na dugo at walang ibang maitaas kundi ikaw lamang na aming Panginoon na sinasamba ang pagluluto. We thank you, Father. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Hallelujah. Siguro, this message is about another challenge for us. Every time we talk about the step up, something na hindi siguro di pa natin ginagawa, another level of life na kumbaga nauunahan na tayo ng takot because of the challenges. May bagong klaseng takot na ngayon kasi ngayon ang mga Kristiyano hindi na natatakot sa mga problema dumadating. Totoo ba yun? Amen? Yung mga problema, hindi na sila takot dyan. Yung mga problema sa finances, mga problema sa mga pasaway na anak, pasaway na asawa, diba? Pati mga pasaway na sitwasyon. Wala na, hindi na sila natatakot ng mga ganung klaseng mga sitwasyon. May millennials na rin yung sitwasyon. Alam niyo po ba, ang klase ng kinakatakutan ngayon ng mga Kristiyano ito, yung pagdating sa pagpapakilala tungkol kay Kristo. Yung takot na kilala mo na siya, pero hindi mo siya kayang maipakilala. Yung hindi mo kayang i-shout out kung sino at ano siya na gumagawa sa buhay mo, na alam mong fulfilled ka, na alam mo yun, may mga testimony ka, may mga encounter ka kay God, and yet, tahimik ka pa rin. And yet, you're still doing nothing. That's the kind of fear na ginagawa ng diablo ngayon sa mga Kristiyano. Na okay lang jamming, yung praise break, okay naman. Pero, ang point is, yung tanong na, naipakilala mo na ba siya? Diba? Alam mo ba yun? Naikwento mo na ba siya? Bakit sa mga kwentong barbero, sa mga kwentong walang kwentang kwento, magaling ka. Pero yung mga kwentong alam mong magpapabago ng buhay niya, magpapabago ng pananaw ng taong makakapakinig ng kwento mo mula sa kwento ng buhay niya, bakit tayo nahihik? Bakit may takot na hindi natin maintindihan? May nagsasabi na, Pastor, hindi naman siya takot. Anong tawag mo doon? Diba? Katamaran lang yan, Pastor. Sabi ko, may point ka. Pero sa totoo lang, ang tunay na nagmamahal at nakilala ang Panginoon Jesucristo, alam mo, andun po yung kasabihan na hindi ko pwedeng hindi i-share ito. Because, naalala ko yung isang bahagi ng kwento ng Biblia, na yung matagpuan niya, yung yaman sa isang lugar. Anong ginawa niya? Binenta niya lahat ng kayamanan niya. Mabili lang yun. Kasi may nakita siyang napakahalaga na meron doon sa bibili niya. And ang alam ko na ipinapakilala ng kwentong yun, the wisdom that comes from my mind,
is si Jesus. Na kaya mong ipagpalit ang lahat. Diba? Makuha mo lang siya. Diba? Yung makasama mo lang siya. Dahil yun na yung tinatawag na tunay na yaman na wala ang sanlibutan. Amen? Kasi mali ang concept ng mundo dun sa yaman eh. Ang alam ng tao na yaman sa sanlibutan ay mga material na bagay. Pero sa atin, na nagdidig sa atin na kumbaga, nais na lumalim yung ating pagkilala sa Panginoon, iba yung nakikita natin na totoong yaman, na dapat natin pinangahawakan. At hindi basta pinangahawakan, kundi andun yung willingness na maibigay o ma-share yung yaman. Hello? Ano po ba kayo? Nasa ano pa lang po ako, introduction pa lang. Okay, tuloy po natin. Parang mas highlights na agad. Hindi pa po. Sige. Sabi ni Rick Warren, time is one of the most precious gifts we have in life. Totoo po ako kay Rick Warren. Totoo naman. Na po, yung oras, yan yung isa sa mga pinaka-precious gift. Kasi imagine mo, binigyan tayo ng Panginoon ng panahon, ng oras, everyday may oras, 24 oras na nandiyan, na inilaan ng Diyos para sa iyo. But itong sumunod, there is an urgency of leading people to Jesus. Alam natin na may urgency. Because doing nothing, sa totoo lang, the best strategy ni Satanas na wala tayong gawin. Tuwa siya noon, sa totoo lang. Akala mo ba, di ba, yung wala tayong gawin, tagumpay na siya. That is why ang hamon, we have to, ano yung title ng message? Kailangan natin mag-step up. Kailangan natin talagang mag-level na kung saan hindi pa natin ginawa. Ako po sa totoo lang, isa sa mga challenge ko noon, sabi ko, nakikita ko yung mga taong nagpipreach sa mga bus. Diba? Ang mentalidad ko po ganito, no? Sana huwag niyo po akong magalit sa akin. Lahat ng tinanungan ko niyan, hindi maganda yung kanilang mentalidad. Kasi, pinagkakapirahan lang nila, kung ano. Sabi ko, ako wala akong pakialam sa pera. Ang talagang humahanga ko sa kanila, yung tibay ng dibdib nila, na kaya nilang samantalahin yung maikling oras na maipakilala nila kung sino si Kristo na nagmamahal sa mga tao, mga kapakinig. Alam mo yung hamon ko po doon? Kung gusto kong maranasan nito, ano kaya yung feeling na gawin ko kaya ito? And I really thank God, nung nag-aaral ko sa CPI, meron kaming requirements na gawin ito. Ako lang po excited. Yung mga kaklase ko ayaw gawin. Yan po kami nag-abang dyan sa may bus. Sabi niya, o sino mo una? Walang gusto mo una. Lahat gusto mahuli. Di ba? Sabi ko muna. Okay? So, pagpasok ko lang, hinihintay kong umabante na yung bus. Dahil sabi ko, ito na yung simula. Okay, sabi ko sa mga tao, sabi ko po, makinig po kayo. Meron po akong isi-share. Hindi po kami manghihingi. Uunahan ko na po kayo. Kami ang magbibigay. Ako nakinig. Oo. Lahat nakita ko, lahat nakatingin sa akin. Di ba? Alam niyo po, ang sarap pong magbahagi ng salita as I go on. Ando na pala ako malapit sa church ninyo. Doon sa piling. Napahaba na. Imagine mo around that. Para bang sabi ko, parang wala hanggang pinalabit na ako. Sabi ko, bro, hindi na tayo kailangan umabot ng sentro ng piling. Kasi kailangan natin mag-abang ng another bus pabalik. Kasi hindi na kami nakapag-share. Parang ako na lang yung nakapagbahagi. Sabi ko po sa kanila, alam niyo, meron po akong dinala na bookmark na natapos po ako. Ako lang may dala, may bakod. Kasi sinabi ko, magbibigay ako. Diba? At yung bookmark na yun, nandun po yung verse na Psalm 23, the whole chapter of Psalm 23, na kung saan naging bahagi na rin ng kung ano yung senior ko nandun din. And sabi ko nga, itong bagay na ito, nakita ko yung importansya na hindi kailangan sila lang ang gumagawa dahil meron din tayong bahagi. Hindi ko sinabing gawin nyo yun. Dahil aminin ko po sa inyo, hindi na po yun nasundan. At least na-comfort ko yung aking sarili na pwede ko rin pa nang gawin. Because even yung isang pastor dyan, na kapatiran natin, believe ako sa kanila dahil makikita nyo, kung tapang silang nangangaral din sa plaza.
Mga miyembro ng mga kapatid natin from kay Pastor Harapa. Alam mo, I really appreciate them. Pag ako nandun, nag-i-intercede ako because sabi ko, ibang linya namin eh, sa linya nila. May kanya-kanya tayong panawagan, may kanya-kanya tayong tinatawag red diskarte na kung saan doon naman tayo namamayagpag. Amen mo ba? Importante dapat kasama ka. Sabi mo sa katabi mo, dapat kasama ka. Dapat kasama. Kasi kung hindi ka kasama, may sarili kang lakad. Tama? Diba? Pag hindi ka kasama, may sarili kang lakad. At sisiguraduhin mo yung lakad mong yun. Malayo dun sa lakad talaga ng grupo. Diba? Wala ka sa buhay mo. Anyway, so sabi mo dito, there is an urgency. Pag sinabi yung urgency, kanina habang nagmumotor ako, sabi ko, Lord, ano ba yung point ng urgency? Ang haba na ng panahon mo pa, nung nabubuhay, grabe na yung urgency, panahon na namin, yung urgency pa rin. Yung pa rin yung tanong ko sa kanya, ano ang binigay sa akin ng wisdom ng Lord? Dahil ayaw ng Lord na may masayang na kululuwa na mapunta sa kaaway o sa diablo. Dahil napakahalaga ng panahon na ibinibigay ng Diyos sa atin at hindi niya hinangad na ito ay masayang lamang dahil sa wala nating, sabi nga dun pakikialam. Dahil sa totoo lang, meron kang paki. Hello? So, but most of us do not act for that call of urgency, which is true. Dahil naubos yung oras natin sa apat na sulok ng bahay, naubos ang oras natin sa TV, naubos ang oras natin kalalaro ng games, na alam natin that there is a call of urgency to share who Jesus is sa buhay ng marami. Kaya nga ito po yung hamon. Kaya tingnan mo natin. Yung action na ginagawa natin, ito, bato-bato sa langit ang tamaan ngayon na, ha? Okay. Ito ginagawa natin, wala na. Narinig ko na yan eh. Ilang beses na yung release ko. Basta spiritual naman ito. Di ba? Hindi ka ba, kumbaga, hindi ka ba nag-iisip kung bakit paulit-ulit na sinasabi ng Panginoon dahil hindi siya natutuwa sa action mo. Kasi ang ginagawa mo, still, nothing. Still, wala. Another, yung iba, I don't care. Kasi alam natin, trabaho lang yan ni pastor. Trabaho lang yan ng elder. Trabaho lang yan ng mga worker. Ano ka? Member? Sabihin ko sa inyo, hindi magagalit sa akin yung pastor. Kung member ka, makakaalis ka na sa simbahan dito. Dahil alam ko, ang hinuhubog ng pastor dito, hindi membro, disipulo. Alam mo? Amen. Dahil kung alam mo, membro ka, you're not belong. Dahil kung ang belong lang dito, asan yung belong? Mga disciple. Sabi mo sa katabi mo, disciple ka nga ba talaga? Tingnan mo, duda siya. Hindi siya makatingin ng diretso sa'yo kasi hindi ka alam kung disciple ka ba. Baka ito yung pang-labing tatlo. Sa totoo lang, wala tayong pag-alam, nakakalungkot. Pero sabihin ko sa inyo, meron ka dapat pakinig. Diba? Hello? Amen. Hindi ka ba tinatamaan? Diba? Matatapos ko ito, duguan natin. Then another is, dahil na ng iba, I have my own priority. Sabihin ko yung priority mo, masyadong selfish. Alam mo, why? Remember, the life that you have comes from God. And God gave His life for you, and He died for you, and yet, what will you do? Then sasabihin mo kay Lord, I have my priority. Sa tingin mo, yung priority mo, hindi priority ng Diyos. Hello? Yeah. Nasa totoo lang, nag-iisip ka pa lang ng mga bagay na gusto mo maganap sa buhay mo, nagsado na sa Panginoon. Kaya lang ang problema, wala ka sa Panginoon. Kaya naghahanap ka ng priority na kailanman hindi mo matatagpuan. Dahil hindi mo mapa-priority talaga yung dapat na priority unless you know how to prioritize the right priority. And that is no other than Jesus. Hello? Kaya mga kapatid, ang priority ko yung anak ko, mawawala yan, sabihin ko sila. Kasunod, ikaw. Why?
Pag priority mo mga bagay sa mundo, mawawala ka. Kasunod doon, magwawala ka. Dahil ano, nawala ng lahat. Diba? Ano ka? Diba? Kasi mga kapatid, may mali eh. Diba? Ito yung action. Then, another, why should I? Ito naman gagawin niya. Why should I step out? Diba? Then gusto natin lagi, anong benepisyo niyan sa akin? Hello? Benepisyo, buhay ka nga. Diba? Hanggang ngayon, buhay ka pa rin. Bukas, baka buhayin ka pa rin. Magtatanong ka pa rin, why should I? Diba? Pero, tinanggap mo, sinasabi mo, naniniwala ka, at nananalig ka sa Kanya, and yet, sasabihin mo, bakit ko gagawin ito? Pero, alam niyo po, may mali. May mali. Merong bagay na dapat ayusin sa buhay natin at ito po yung hamon ng Panginoon. Yung susunod. Alam po, yung our response, ano ba yung dapat na maayos? Ano ba dapat yung magiging bahagi mo? Diba? Pagaling tayo mag-react. Pagdating sa pag-response, wala. Eh lahat na nag-react, negatibo eh. Hello? Tingnan mo, nung nag-react ka, tama ba? Positibo ba yung reaction mo? Lahat na nag-react, negatibo. Diba? Wala ka na naitulong, nagre-react ka pa. Diba, mas magandang nalahimik ka na lang, natanalangin, Panginoon, i-bless mo na lang sila. Kasi nagre-react ka. Diba? Hello? Amen. Eh mga kapatid, sabi mo ng Hebrews chapter 4 verse 7, natutuwa ko ngayon sa Tagalog, kapag narinig mo na ang salita ng Diyos, huwag nang maging matigas ang ulo mo. Hello? Narinig mo ngayon! Sige, tigisan mo pa! Tatingin mo yung kung gaano kakatigas yung maliit na bato. Maliit lang ng pampukpuk. Habang lumalaki din, maso. Diba? Pag lumalaki pa, ano, ang gagawin din sa'yo, pisol. O kung mas malalaki pa, hindi ka tatantanan ng Panginoon. Tatapatan ka niya hanggang hindi ka nadudurog. Ayun, no? Ang gusto ng Lord, madurog ka para ang hanapin mong lakas para mabuo ka sa Kanya. Amen. Hello? Baka yung iba dito matigas pa. Maghintay ka. Durog ka pagkatapos ito. Sabi dito, today, if you hear His voice, do not harden your heart. Amen. Alam mo, hindi lang naman puso pinag-usapan dito, pati isip mo. Ibig sabihin, kung pagkatapos pinag-usapan dito mga kapatid. Kasi, kumbaga, kung yung isang tao, marami na siyang nagagawa, di ba? Pag sumama ka pa, hindi mas marami. Nadagdagan pa ng iba, lalong dumadami. Pero dahil wala kang ginagawa, madami sa kanila, pabigat ka. Diba? Ilang dumadami sila, pabigat ka pa rin. At hindi na kung magtataka minsan isang araw, mawawala ka. Diba? Tapos sasabihin mo, Diyos ko, pinubayaan mo ko. Mahiya ka sa balat mo. Dahil kailanman hindi nagpabaya ang Diyos. Kung meron pa nagpabaya, sabi po ng Proverbs chapter 19, verse 3, hindi ako nanghamali, pinapahamak ng tao kanyang sarili pagkatapos sa Diyos ang magsakrifisyo. Diba? Kaya naman kay Lord, mali yung decision mo, tapos sasabihin mo sa Kanya, pinabayaan mo ko Lord. Diba? Kung ako na doon, nagigilig ang panalangin mo, pupukpukin kita. Hindi kailangan ng Lord, ako mismo. Hello? Kaya mga kapatid, nangungusap si Lord. Sumisigaw na po si Lord. Hindi na nangungusap. Ang maintindihan ninyo, level up na rin dapat si Lord. Maintindihan niyo po. Because, sabi nga, then, start the following decision. Well, itong Luke chapter 19, verse 1 to 5, this is the story of Zacchaeus. No? Alam niyo, maraming mensahe yung pwede rin Zacchaeus. Sabi mo, number 1, hanggang ngayon, hindi mo pa rin nadidiscover kasi ang sarili mo. Hindi mo pa rin nakikilala ang sarili mo. Yun ang totoo. Then sabi ko, lagi ninyo narinig sa akin. Lagi kasi kayo humarap sa salamin. Nang seryoso. Nang makita mo, sino ka nga ba talaga? Diba? Sabihin ko sa iyo, pag seryoso ka na sinabi mo yung tanong na yun, sino ka nga ba talaga? Matatakot ka dahil mas seryoso yung nasa salamin. Diba? Ang mapapatas ka mo. Diba? Ako po, ginagawa ko ito. Yung sabihin ko nga, paulit-ulit, mas seryoso po yung nagsasalita sa salamin.
kaysa doon sa sinasabi ko. Dahil totoo yan, yung salitang, discover who you are in Christ. Ulit-ulit ko pong sasabihin ko sa inyo. Kaya nga, hindi sabi nga makasabay. Hindi ka maakilos ng nararapat dahil hanggang ngayon hindi mo kilala ang sarili mo. Why? Because you don't have time to know who Christ is. Kasi sabi ko nga sa inyo, if you want to know who really you are, you have to know Him more. Kasi He's the one who created you. He is the one who has the plan for you and for me. Siya po talaga may plano. Bakit mo hahanapin yung pagkatao mo doon sa mga sinasabi ng mga tao? Sinasabi ng nanay, tatay mo, mga kapatid mo, mga kaibigan mo, na wala namang ibang laman, kundi puro mga bully. At itong anak ito, nagmana yan sa lolo niya. At ang patay na. Buhay na buhay sa kanya. O diba yung tatay, bakit po? Anong meron sa lolo? Sakit ng ulo yung lolo mo nung nabubuhay. Alam mo na kung anong ibig sabihin. Diba? Hindi na direktang sinabi ng tatay mo na sakit ka ng ulo. Diba? Parang ako. Sabi sa akin ng tatay mo, bahala ka sa lolo mo. Bakit tayo? Kasi yung lolo mo hindi ko na kinayang igalang dahil itinapon ko sa basurahan. Sa galit ng tatay ko. Sabi ko, alam ko na kung anong ibig sabihin ng tatay ko. Diba? Hindi maganda yung ugali ng lolo ko. Dahil doon ako nagmana. Panginoon ko, salamat at bulago mo ko. Mga kapatid, discover who you are by discovering who Jesus is. Kasi, alam niyo po, maniwala ka, sainted. Hanggang ngayon, tamad ka pa rin na discoverin kung sino ang Panginoon, kung sino siya. Hanggang ngayon, di ba, kung ano naman i-discover mo, kung paano kayo yaman sa social media. Diba? Kung paano madurog ang puso mo dahil hindi ka nadadala kamamahan. You know? Diba? Paulit-ulit lang. Diba? Kasi kung ano-anong pinag-aatupag mo, dapat ang binibigyan mo ng tungon ay makilala siya sapagkat kapag nakilala mo siya, mararanasan mo kung anong kapangyarihan meron siya at kung ano ang magagawa niya sa mga pinagdadaanan mo sa buhay. At sasabihin ko sa inyo, minsan hindi mo kailangan manalangin, kailangan mo lang kilalanin kung sino siya. And the more that you know Him, the more that you will experience how powerful our God is. Diba? Kasi minsan gusto natin, lahat puro prayer. Minsan kailangan mo lang pala magbukas ng Bible, yung maintindihan mo kung anong bagay na dapat mong gawin. Hello? Bato-bato sa langit. Diba? Andiyan pa ba kayo? Amen. Amen. Okay, tuloy natin. Then, another, naalala ko, even si Zacchaeus, sa totoo lang, yung buhay niya, masaya na siya sa pangungurakot, masaya na siya sa panlalamang, okay na siya Kaya lang narinig niya yung pangalan ng Panginoon May something Hello? Nagkaroon siya ng, alam mo yun, may rema sa kanya. Sino ba to? Ano ba to? Diba? And remember, alam niya sa sarili niya na may kulang. Alam niya sa sarili niya na kailangan niyang mapuno. Kailangan niyang, maging ganap. Dahil hindi tayo magiging ganap hanggat wala talaga si Kristo sa puso natin. And yung pangyayaring ito, kung dumating yung panahon at yung araw na natagpuan siya ng Panginoon. Diba? Sa dami ng tao, sino ba naman siya para makilala? Kaya sasabihin ko sa iyo, God knows you by your name. At tinatawag ka niya ngayon dahil maganda ang plano niya sa buhay mo. Una, ang maranasan ng pagbabago na gagawin niya sa iyo. But you have to choose to change. To change for His glory. Mga kapatid, ganito po. Kasi kailangan kasi ng desisyon mo Kasi marami sa atin, di ba? Ang desisyon natin, laging hiwalay talaga sa kalooban ng Lord kasi lagi tayong makasarili. Di ba? Gusto natin, laging sa atin ang kabig. Galit tayo pag nakakabigan tayo. Pero iba ang tinuturo ng Panginoon. Di ba? Ang tinuturo ng Panginoon, di ba lang malamangan ka? Di ba? Sasabihin ni baka maging baka mapuso kung ano. Hindi! Pinag-usapan dito, puso mo.
Diba? Huwag ka na mag-isip na kung ano pa. Diba, naalala ko sa huwag ka na magbigay, may namamalimos. Diba? Issue na yan. Diba? Siyempre, titingnan mo naman. Diba? Kung magbibigay ka, magbigay. Kung hindi, hindi. Tapos. That's an issue. Pag nagbigay ka, huwag ka na magsalita. Diba? Nagbigay ka, nagsalita ka ba yung hindi na ngayon nagpako, di ba nakulang na yung mga hawak. Sa tingin mo yung binigay mo, naging pagpapala ka. Dahil kung ako nabigyan mo, kung namamalimos, ibabato ko sa yung binigay mo. Nagbigay ka ba? Diba? Hello? Di ba Panginoon nagturo kung nagbigay? Kasi naman niya, pakialaman mo, alamin mo, subaybayin mo, pantayin mo, kung anong bibilin. Baka anak, baka sigarin nyo. Teka mo, na-stress ka buong araw. Instead na nag-evangelize ka, natisod ka pa. Dahil sa 5 piso na binigay mo. Talo ka. Diba? But then you have to choose to change in order for you to enjoy the holy presence of God and His great plan for you. Hello? Kaya ito po, susunod, you have to press further. Nag-effort, pandak siya. Oh, nabuli na siya, even sa Bible. Maliit na tao. Diba? Pandak, even yung term sa Tagalog. Diba? Nagsusuliksik siya, trying his best na makita man lang masilayan. Nagtagumpay ba siya? Hindi, kasi ang tatangkad nung nasa unahan niya eh. Pero nag-isip siya kasi gusto niya na makita. Diba? Hindi naman niya alam na makikilala siya eh. Hindi naman niya alam na may mangyayaring susunod na kwento. Kasi gusto niya lang makita. Minsan kailangan yun yung dapat nating maranasan. Kung gusto nating makita, kung maranasan, kung sino siya. Lagay lang natin. At kapag dumating yung araw na yon, hindi mo pagsisisihan, kundi mai-enjoy mo yung presensya at yung tagumpay na gagawin ng Panginoon na Lord. Naranasan mo. Atay yun. Diba? Umakyat siya. Alam mo, nakakita na kayo ng pandak na trying na makaakyat ng puno or kahit anong klaseng puno, kahit hindi na si Kamor kasi matataas na puno doon eh. Pero imagine mo, nag-effort siya, kung ilang beses siguro siyang nahulog, kung pwedeng beses siya siguro, diba, umalikwas na kung anong mga plano, kung anong klaseng yakap, kung anong klaseng gawin niya para na makaakyat. And yet, diba, tama yung kasabihan na kung gusto mo maraming paraan at kung ayaw mo, maraming dahilan. Tama po, diba? May naging imposible ba sa kanya? Dahil sa puso niya na makita ang Panginoon, may naging imposible ba? Naging mahirap ba? Hindi. Andun siya, nakakita. At yung makita niya, masaya lang siya, tinatanong ang Panginoon, tuwang-tuwa ko. Kung ito pala ang Jesus sa sinasabi. Diba? Hindi ka aya-aya, itsura, hindi ka gwapo, pero bakit ganun? Kasi kung gwapo yan, tinitilian yan ng mga babae. Hindi. Ang naggugrupo sa kanya, puro lalaki. Ewan ko lang. Diba? Di ba naman ganun ka katalamak? Diba? Yung mga rainbow family, wala pa. Diba? Wala pa noon. Pagamat lahat noon, parang nakasaya. Diba? Pero respeto lang. Yung panahon nila eh. Diba? Panahon natin, nakapantalo na. Diba? Ano yung gusto nyo? Panahon doon o panahon ngayon? Nagdagaling ko kayo. Punta tayo sa sunod po. Anyway, tuloy mo natin. So, walang imposible kung gusto po natin. Okay, importante yung puso na gusto natin siyang makita, gusto natin siyang maranasan. May sabi mo sa katabi mo, gusto mo ba yun? Kung ayaw mo, diba? Basta ako gusto ko. Ha? Okay, tuloy po tayo. Madalas sabihin na maintain and build good relationship with God through others. Paano ba ito, Pastor? Maintain and build good relationship with God through others. Hello? Kasi hindi mo naman talaga mapibuild ang good relationship kung ikaw lang mag-isa. Tapos sasabihin mo, close kayo ni Lord. Tapos walang taong gustong lumapit sa'yo. Aba, lukuhan to. Diba? Pati ang Diyos mo, nilulungkong ka na. Kasi ang totoo, na po, kung talagang malalim ka ang relasyon mo sa Panginoon, meron po siya tinatawag na outward effect. Kukonek at kukonek ang mga tao sa'yo. Sila mismo kukonek. Dahil yung liwanag na dala mo, yung radiance na yon, na-attract sila. Sila ang nalapit. Eh, ang problema, ikaw ang lumalayo. Ano ba ito? Lapit ng lapit.
hindi ka kagwapuhan at hindi ka kagandahan. Dahil ang totoo na aura na meron ka, si Kristo. Diba? Huwag kang papogi, huwag kang masyadong paganda. Nakita nila yung kabutihan kasi ni Lord. Amen. Amen? Kung maganda ka, magpasalamat ka. Papangit ka din pag hindi ng panahon dahil tatanda ka. Diba, sabi ko sa sarili ko, maganda mo. Pero nasa Bible, nilipas. Pero enjoy mo. Piling tayo na make-up. Binabudgetan ko yan. Pero nakasulat kasi. Okay? So mga kapatid, nanonood ko yung asawa ko. Okay. So, you have to build your relationship with others. Because that's the proof na ang Lord nag-work sa buhay. Na ang Lord talagang sumasa iyo. Amen? Hello? Amen. Kaya ito po yung challenge. Okay, sige. So, then, they will know Jesus through you. That's the point. Kasi, sa panahon ito, alam naman natin, hindi na bababa si Lord para magpakita siya. Para sabihin, ako si Jesus. Hindi na. Diba? Then, sa panahon natin, ikaw na yung inaasahan ng Panginoon na yung Kristo, yung Jesus na nasa sa'yo. Ganap at sapat. Para ang mga tao na makakapakinig ng kwento mo, ng mga patotoo mo, sapat para maniwala at manalig sila na totoo at ang buhay ang Diyos kasi nasa mo. Kaya mga kapatid, hindi mahirap mangyari itong susunod na magliliwanag ka at susunod sila na yung magliliwanag. Hello? Yeah. Sa ito magsisimula. Diba? Hindi yung taong pinagpipray ko, Lord, gamitin mo itong tao ito, Lord, gamitin mo itong tao ito, Lord, na siya magliliwanag. Ito, bakit siya? Ikaw ang gusto muna ng Panginoon. Dahil susunod na lang sila. Basta totoong liwanag yung dala-dala mo. Hindi yung ikaw ang bida, kundi siya lang ang natatanging bida sa buhay. Kaya mga kapatid, sabi dito, so begin to step up. Medyo challenging, but you have to try. Better to try than doing nothing. Kaya yung sumama kila pastor, kaya yung sumama sa kanila. Ang sarap po ng feeling. Pagod na pagod ka, pero matutulog ka na alam mong nakangiti ang Panginoon sa'yo. Proud na proud sa'yo dahil ginawa mo yung pinapangarap ng Panginoon na sinimulan niya na pinagpapatuloy mo naman. Diba? Kaya nga, we have to step out. We have to go out. Diba? Kasi ang tunay na simbahan wala dito. Doon. Ikaw ang simbahan ng Panginoon. Yeah. Nanais niya na maranasan ng tao, nasasabihin ng tao, totoo na ang Diyos. Dahil sa'yo. Sasabihin ng tao na, napakabuti ng Diyos. Dahil ano? Dahil dumating ka. Ikaw yung naging katugunan. Kaya ano po, masasabi nila, salamat sa Panginoon. Dumating kayo. No, sino nag-glorify? Ikaw bang bida? Hindi. Si God, nadala-dala mo. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. Kaya nga, papakilala mo siya, malinaw, John 46, that He is the way, the only way, and no other way but Jesus. He is the only truth. Nothing but the truth. The truth na kailanman itinatago ng sanlibutan. Pero ikaw ang buhay na katotohanan ng Diyos. Dahil patuloy ka na lumalago dahil sa katotohanan ng Diyos. Yeah? And lastly, sabi niya yung life, kasi nasabi, binagong buhay. Amen? Binagong buhay. At patuloy na binabago ng Diyos na buhay. That every day is a chance to be changed. Every day is a chance to grow. A chance to bear fruit. Every day. And remember, God is giving us time to do these things. God is giving us the time to fulfill what really He desires to make happen in this world. Eh, huwag na tayo magturuan.
Panginoon, akin yan. Para sa akin yan. Ako yan. Amen? Kaya nga, malinaw, in even in Ezekiel 38, when it is the last, I will show my greatness and my holiness. And I will make myself known in the sight of many nations. Then they will know that I am the Lord. Ano yung sasabihin ng mga tao? Totoo ang Diyos niya. Amen. Hello, sasabihin, totoo ang Kristo, ang Panginoon, na dala-dala nila. Because your life is enough to be a real message, a real Bible for them. Mga kapatid, magihang mga paalala sa atin ang mensahe ito that we have step up and step up. Kailangan natin tayuan, kailangan natin lumabas dahil tayo ang mga pinili, tinawag at pinagpala ng Diyos para gawin. Talakpan natin ang Panginoon. Are you blessed?